Nananawagan ako sa mga mahilig sa magpaputok, wag na lang magpaputok. While nag-i-enjoy tayong makita yung mga iba't ibang kulay ng paputok, meron tayong mga alaga na nagsasuffer. After mo maganda-gandahan, gagastos ka sa vet. Okay, I wish lahat ng mga alaga natin is maging safe and healthy habang nag-i-enjoy tayo. While we're enjoying, i-secure natin yung mga alaga natin. Petmara Podcast. Hi everyone, I'm Kazel. And I'm Migs. Welcome to a very special holiday episode of the Petmara Podcast. The holiday season is finally here, and while it's all about food, fun, and celebration, it can also bring some hidden dangers for our fur babies, from food hazards to stress and noise. That's why this episode is all about keeping our fur babies safe, healthy, and stress-free. And to help us do that, we have our very special guest today. He's a licensed veterinarian with over 5 years of experience and general practice. He's also currently an official show vet of Philippine Canine Club Incorporated. Let's all give a warm welcome to Petmara's new resident vet, Doc CM. Kamusta naman, Doc, ang inyong biyahe? So ayun, maulan ngayong araw. No? Medyo na late ng konti pero kinaya naman natin. Apo. And siya po is galing pang Pampanga. Pampanga. Thank you so much, Doc. You're welcome. Thank you then for having me here. Ngayon, sige, Doc. And to formally start, Doc, siguro start muna tayo sa mga, syempre, matagal ka na pong vet. So, mga experience mo po, Doc. So, what are the common issues you experience during this holiday season? Okay, during holiday season, most of our cases talaga, nagkakaroon ng spike when it comes to emergency for food toxicity, mga stress, nagkakaroon ng mga anxiety ng mga animals due to mga firecrackers, sobrang ingay, di ba? And alam naman natin, ang mga dogs and cats, mas sensitive ang pangdinig nila sa atin. So may mga cases kami na nagkakaroon ng loss of hearing, but fortunately, it's reversible naman. Gumagaling naman yung pagka-loss ng hearing nila due to mga firecrackers. And then mga nakakalason na food. Siyempre, mga holidays na ganyan, mga chocolates, mga candies, mga fatty Very foods. Very common na nagkakaroon ng mga cases na ganun. Mostly food poisoning, food toxicity, and stress and anxiety. Tapos curious lang ako, Doc, sinabi mo kanina, since yun nga, dog and cat. So, paano, Doc? Ano mas marami yung case? Yung dogs or yung cat? Mostly dogs, yung marami naming reported na case. Kasi madalas cats nagtatago pag maingay, gano'n. Mga dogs, nagtatago din naman pag maingay, pero mostly sila yung kain ng kain during mga holiday season. Mas matakaw talaga yung mga dogs compare sa mga cats. Oo. And then, yung deck na sabi mo rin kanina, curious lang din ako, paano kaya, Doc, if gano'ng katagal yung paggaling nila sa mga ganong cases? It can last from like days to weeks. As I mentioned a while ago, yung mga nagkakaroon ng impaired yung kanilang hearing, nagtitake yun ng mga weeks. Meron akong case ng dog na senior dog yun actually. And then dinala sa clinic, sobrang balisa yung aso, may anxiety siya. And then upon checking talaga, very unresponsive sa pagtawag sa kanya ng owner niya. And then, na-found out namin na nagkaroon ng damage yung kanyang hearing. Pero akala namin medyo wala ng chance. Pero over time naman, nag-recover yung hearing niya. And yung main cause nun, possible, is firecrackers talaga. Sobrang ingay ng mga paputok. No? Ayun, Doc. And since nabanggit mo nga, Doc, yung about sa mga food-related nga. So, what often do you see food-related or emergencies in pets during the holidays? Number one is chocolate. Pag mga Christmas na ganyan mga bata, di ba, excited for money, well, of course, even sa mga chocolates. Chocolate is highly toxic in dogs because it contains theobromine. Human body can metabolize theobromine, but in dogs and cats, they cannot metabolize theobromine. Nagiging toxic siya, nagiging lason siya sa katawan ng mga aso, causing vomiting and diarrhea, and then it can also cause mga heart attack, mga heart problem. And then other than mga chocolates, andyan yung mga grapes, mga raisins, mga nuts, especially for macadamia nuts. And mga fatty foods, meron dyan mga hamon, mga lechon, no? mga masasarap yan pag Pasko eh. Kaso medyo ang sarap sa atin pero bawal sa mga alaga natin yung mga ganun. So, siguro talaga yung mga, sobrang cute nila eh.
bigyan mo natin. Hirap pigilan. Oo, di ba? Matitem ka, bigyan mo konti. Yung konti, napapadami na Ikaw, pala Doc, sa- nagbibigay ka mo ng konti minsan. Minsan, pero dapat konti lang. Pero ngayon, I prefer giving na yung mga safe for mga pets na treats. Meron namang mga safe na. Sige, Doc, pag i-discuss pa natin yung about yan. So, pinag-uusapan na po natin yung mga food during holiday season and syempre marami po tayo dun mga leftover, especially yung mga, pag may mga chicken, so may mga bones. So, can bones from leftover dishes be given to pets or meat lang po ba yun, Doc? It's only a myth, no? Myth lang. It's not true. Sadly, here in Philippines, I don't know, even in other countries, naset yung mga mind ng mga owners na iba na pag-aso, pusa, pagkain niya buto. Pag-cat, binibigay ng mga tinik na. But it's not good to give them mostly bones. Nagkukos yan ng obstruction. It can be a foreign body obstruction, pwedeng bumara sa esophagus, babara sa stomach, lalo pag malaki hindi na digest, hindi bumababa sa stomach. It can cause mga gastric ulcers, mga bleeding, no. In worst cases, nag-open surgery tayo. Inaalis mano-mano through open surgery or minsan endoscopy yung mga splinters na mga bones po. Yun. So, it's not true na beneficial sa kanila yung bones. Kawawa naman, gabi yung bones, wala nang nutrition yun. Literal na buto na dapat i-dispose mo na lang. So, bagay, no? Tayo nga tinatapon na natin yung binibigay na natin sa kanila. May like maliit na amount ng nutrition but it's not enough to meet yung talaga nutritional need ng mga aso. So, kawawa yung mga binibigyan ng buto. Tsaka yung iba, yung mga yung anong panis na, yung gano'n. Kawawa talaga. Legit, meron ganon. Diba, parang, ikaw nga, hindi ka kumakain ng panis kasi bibigay mo yung panis. Diba? It can lead to gastric upset talaga. Magsusuka, magtatae. Suka tayo, pag nag-worsen, it will cause like dehydration. No? Yun yung mga iniiwasan natin. Kasi sabihin nila, Dok, parang sabi, ay, masarap yung favorite niya ng dog, yung mga buto, tinik. Bakit? Salita ba yung dog? Favorite niya yan? May choice ba siya? Ganun. Wala naman siyang choice. Oo, Choice mo wala. yun, di ba? Choice ng owner. And kawawa sila, di ba? Nakakasugat din yun ng stomach nila. Oo, may mga cases tayo na talagang nag-obstruct. Since minsan yung yung buto matalim pwedeng mag-puncture dun sa kanilang esophagus, even sa kanilang stomach. And hindi siya nagpa-pass through papunta ng intestine kasi madalas malaki. So, ang magiging cause nun, magsusuka. And then, madalas nagsusuka na rin ng dugo. Even nagtatain ng dugo. Kasi ang cause is yung sugat na na-create dun sa bones po na yan. So, no? may internal bleeding na sila dahil sa mga Actually, tusok ng buto. if left untreated talaga, napakadelikado. Tsaka kawawa, Dok, yung mga cat na yung di ba parang yung tinik na bumara dito sa ganito. Taka nga lang sa naglalaway. Maglalaway. May case ako ganun last time na akala ng owner may sakit daw yung dog niya kasi hindi kumakain, ang baho ng bibig. And then upon opening ng kanyang mouth, ang laki ng portion ng bone ng baboy. So nag-obstruct na talaga, nasira na yung mga ngipin niya. Tinanong ko like ilang araw na, sabi niya mga 6-7 days, makita mo yung aso. Sobrang payat na. Kasi nga, hindi maka-close ng bibig. Once nag-close siya ng bibig, sasakit yung mga ngipin niya kasi may nakaharang na buto. No? Maraming complication. Simpleng buto, mapamaliit, mapalaki. Yung maliit na buto na yon, pwedeng may madalang mas malaking problema. From maliit na buto to malaking problema. Yung kahihinat na. Paano naman po, kunwari, di ba, sa holiday season, meron tayong mga family gathering. Okay. May mga bata, sigurado. Mm. Siyempre, nakikita din sila sa mga pets natin. Paano kunwari mabigyan sila ng mga chocolate, ganun? Ano bang kailangan gawin immediately ng fur parent kapag may nakain toxic yung mga pets natin? During live and even sa mga owners ko, it's essential, sabi ko sa kanila, feel free to ask your vet, ano ba yung mga kailangan na merong mga gamot na pwedeng ibigay yung mga aso nyo kapag naka-ingest na mga something toxic sa kanila or poison. And then going back din sa yung question, usually pag chocolate poisoning kasi talaga, ang pinaka-first aid dyan is i-induce yung vomit nila. Ako, personally, tinuturuan ko yung mga owner how to induce, how pasukahin. Kailangan wag palipasan yung 2 hours na hindi siya makasuka. At least right after or
kung madala mo sa vet, wag mo nang pataasin pa ng 2 hours yung papalipasin mo. Kasi baka mas marami lang yung chocolate na bumaba and ma-absorb pa ng katawan. No, yun, number 1, pasukahin. And then ako, I suggest sa mga owner, nagpapauwi kami ng activated charcoal. Kasi yung activated charcoal na yun, once ininom nila, ibabayin niya yung mga possible toxin. So, pang first aid lang, yung activated charcoal, once napainom mo yun, after nun, kung hindi mo mapasukan, hindi mo alam pasukahin, i-rush mo na sa vet. So, kahit holiday season, alam naman natin mostly sa mga clinic is nakasara. No? Although may mga 24 hours naman na vet clinic. That's why I suggest na kahit mga holiday season na ganun, may vet pa rin kayo na hopefully makontak, ganun. Or hanap ka ng emergency hospital na open during holiday. Yun. Vomiting talaga usually pag may mga nakain. Kailangan pasukahin po. Paano pasukahin nun, Dok? Ang ginagamit natin is 3% hydrogen peroxide. Nagulat kayo, di ba? Hydrogen peroxide. Ginagamit natin Sa panglinis sugat yun, ng di ba, wound. Dok? Pero isa siya sa mga ginagamit na pampasukan ng dog. It's 3%. And then you can give 5 ml up to 10 ml. But you need to be careful. It's corrosive. It can cause stomach upset pag mali yung dosaging mo. That's why hindi siya basta-basta binibigay kung kayang dalhin sa vet or may vet ka nakakontakan and then i-instruct ka. Apomorphine is also used to induce vomiting but mas maganda vet yung magbigay ng mga ganong meds. But nagulat kayo, hydrogen peroxide is ginagamit pampasukan ng mga aso. Ayun. Baka gawin ng mga pet owners, ay may hydrogen peroxide mo wag gagamitin mo. basta-basta. Wag basta-basta. Makikausap kayo sa vet nyo. Wala ka ng choice or mas maganda may kausap ka na vet before mo gawin yan. No? Hindi porket sinabi kong pwede na yung hydrogen peroxide, basta-basta ibibigay mo na lang. May amount, may dosage tayo na sinusunod. Depende sa timbang, depende dun sa laki ng inyong alaga. It can range up to 5 ml to 10 ml. But you need to consult your vet. You need to talk to your vet before mo ibigay yung pampasukan na yan. Nabanggit niyo rin po kanina, yung activated charcoal, no? Pwede rin siya Yes, activated charcoal. Paano naman po pag walang ganun? May mga alternative po ba na mga mostly mahahanap sa bahay, readily available? Activated charcoal lang talaga yung pinaka mabibigay natin. Kung mga kinain, pag mga toad poisoning naman, medyo lumis sa topic. Toad poisoning is nakakain ng palakang lason naman. Ang ginagawa nating first aid doon, of course, activated charcoal pa rin, but we need to wash muna the running water yung kanyang mouth. Kasi yung lason pwedeng dumikit sa kanyang ngipin, sa kanyang gilagid, sa kanyang dila. That's why kailangan nating i-wash ng maayos yung kanilang mouth. And then after nun, we need to rush sa vet kasi ang toad poisoning, napakadelikado niya. It can cause hypersalivation. Naglalaway ng sobra, kaya makita mo yung mga nalason sa palaka. Talagang laway ng laway. Hindi pa naman nila maglaro ng palaka pag may mga tumatalon. Oo, di ba? Inahabol kasi talon ng talon naiinggana sila. Yun na. Sa Yun na. yung sa meron kasi ako parang narinig dati yung parang sinusubuan nila ng asukal ba yun? Asukal, it's not true pa din. Walang effect si asukal na ibabay niya yung toxic. So it's a myth yung asukal. Usually sa mga matatanda, no, pati yung egg yolk, bibigyan Yung mo ng egg yolk, yung alam ko. Kumbaga yung sugar, it can help pang hydrate lang. Siyempre, naglaway yan, nagsuka yan, nagtai yan. Sabi ko nga kanina, pag susuka, pag tatai, can cause dehydration. Yung sugar, makakatulong para man lang magka-energy ng konti. But it cannot help to solve yung toxin or yung lason sa loob ng katawan ng pusa and aso. So, yung next question, Doc, connected din sa sugar. What can you say to pet owners who don't know that foods with xylitol or too much sugar can be dangerous sa pets nila? Grabe na. Sa mga makakapanood man ng video natin na to, yung xylitol is sobrang delikado sa mga dogs and cats. Why? Kasi pinapabagsak niya yung sugar ng katawan. It can cause hypoglycemia. Pag bumaba yung blood sugar mo, napakadaming komplikasyon na pwedeng mangyari. Even sa tao, pag bumaba yung sugar mo. No? Mga foods, mga treats na meron ganun, mga candies, even mga mouthwash, mga toothpaste, meron. Kaya dapat yung mga toothpaste, mga mouthwash nyo, ilayo nyo. Because it contains talaga xylitol na component. Napakadelikado. Worst case scenario na na-encounter natin, mga worst cases, nagkaroon ng liver problem. Kasi nagkakaroon ng elevation ng mga liver enzyme once na ingestion.
So, tumataas yung mga liver enzyme niya and then it can cause jaundice. Kung familiar kayo sa jaundice. Naninilaw yung balat and even yung sclera, yung white part ng mata, naninilaw. So, yun yung pinaka-worst. If left untreated, kung magpapalipas ka ng ilang araw, magli-lead into liver failure talaga. Yung pag-ingest ng gano'n. I like that question kasi mostly hindi aware, no? Kaya yung mga iba na gumagamit ng mouthwash, toothpaste, they need to check muna. Safe naman, may mga mouthwash, toothpaste safe for mga dogs and cat, but we need always to check yung label, no, before nyo pasubo. Mga cats, mga dogs pa naman, kahit anong isalpak mo lang sa bunganga nila, kinakain. Kakainin talaga nila. Oo. Tsaka Doc, may certain amount ng toothpaste na for dogs. Kung gusto nila i-brush. Oo, and mas maganda Mga dental wipes. or gamit na tayong mga toothpaste formulated for mga dogs and cats. Huwag na yung mga pang-human na yung ginagamit natin. Kaya nga po may mga kung may mga ginawa talaga for pets. Kasi pang pets yun, hindi po yun. Oo, totoo. Kumbaga, yung pang tao lang yun. Even pagkain ng tao, pakain mo lang sa tao. Pakain mo yung pagkain ng mga animals. Totoo. Mga pagkain ng dogs and cats. No? Ayun. And then, balikan ko lang din, Doc. Siyempre, nasabi mo na rin yung, kumbaga, yung mga leftover na mga lechon, ganyan-ganyan, mga fatty and candies. Baka lang, Doc, makapagsabi ka rin ng iba pang toxic foods for our pets na na-encounter na nila during holiday. Mga fatty foods during holidays, like yung mga hamon, mga lechon. Pwedeng bigay, konting-konting amount kung talagang naawa ka na sa kakyutan ng inyong alaga. But as much as possible, huwag, no? Kasi fatty foods can lead into pancreatitis. I have case last time, si Choco, Labrador siya. Literal na Choco yung pangalan, sa chocolate color Labrador. Meron siyang pancreatitis. First diagnosis is blood parasitism. Actually, positive talaga for Ehrlichia, even Babesia. Pero medyo mabagal yung improvement. And then, second opinion siya sa akin. Mabagal yung improvement, nag-run ako ng ibang test. Feeling ko something wrong. May iba pang problema dito. And then, na-roll out ko may pancreatitis. Ang reason ng pancreatitis niya is fatty foods. Kamukha, pag mga Christmas season, daming mga hamon, no? Lechon, Mga bacon, hamon. mga lechon. And then, upon story taking, sobrang spoiled ng aso. Kaya too much na pag-spoiled sa mga aso, hindi maganda. Why ko man nasabing spoiled? Nagmi-midnight snack si Choco. Alam mo, favorite midnight snack ni Choco, can I say mga brand ng mga fast food? Army, Navy, and Burger King. Sana all, di ba? Sana all. Grabe. Yung owner kasi is mostly panggabi yung mag-work niya. Kasi daw ganyan, naawa ako, sabi niya. So, dinadala ko siya na Army, Navy, bibilin ko ng burger, aalisin ko naman po yung bread. Sabi niya kasi, yung patty lang, yung patty na yun, napakataas sa mga fat content, no? So, yun, mga fatty foods can lead into pancreatitis. That's why kapag Christmas, iwas naman tayo sa mga fatty foods. Even sobrang cute na ng alaga mo kakahingi. As much as possible, wag muna. And then mga raisins, yan. Kasi raisins can cause kidney problem. No, and then mga nuts, macadamia nuts. Yan, yun yung mga common during mga Christmas seasons. So, punta naman tayo, Doc. Siyempre, may mga magta-travel dyan na mga pamilya-pamilya. So, what are the must-have items when traveling with pets? Must-have items. Ako unang-una ko is mga first aid kit talaga for mga alaga natin, no? Mga simpleng panglinis ng sugat kung accidentally during gala nyo nasugat siya. And then mga medicines like mga over-the-counter meds na pwedeng ibigay kapag may lagnat or may pamamaga sa animals nyo, may stomach upset. And then antihistamine, of course. Mga meds like antihistamine and yung activated charcoal pa din. Kailangan, no? And then we need to bring mga crates. At least safety yung alaga nyo. Then mga kailangan nilang blanket, mga comfort toys nila, at least kahit linibot nyo sila, may bagong environment sila, medyo naaamoy pa rin yung scent sa bahay, ganun. The usual na ginagamit po nila. Pero paano naman, Doc, yung like, di ba, yung mga hilig ng mga fur parents natin na magta-travel, ganyan-ganyan. Mhm. Eh di wala kasama yung pet nila. Tapos sama nila, tapos hindi naman sanay nga bumiyahe yung pets nila. Ang daming ganun cases eh. Oo, pero ako kung like matanda na hindi pa rin sanay, hindi ko na sinasuggest na na isama pa nila. Kasi may mga dogs na umabot na ng matanda, may motion sickness pa rin. No? Kung alam niyo naman, motion sickness, eventually nahihilo and then nagba-vomit sila.
Kaya I suggest kung balak mo na panggala yung aso mo pag medyo lumaki-laki na, puppy pa lang, isanay mo na Masasanay ka agad. And then we need to make sure na complete vaccine sila and then updated lahat ng mga kailangan, even anti-tick and flea. Sobrang importante ng mga anti-tick and flea. Oo, sa inyo walang garapata, walang pulgas, pero sa papasyalan nyo na lugar, may mga ticks, may mga fleas dyan. Even sa mga dog parks, gano'n. Kaya kailangan vaccine updated, deworming, mga anti-tick and flea prevention. It should be updated lagi. How about, Doc, yung microchip na pets? Microchip, sobrang importante. But sa atin sa Pinas, alam ko microchip is wala pang GPS. Pero sa ibang bansa kasi natatrack na kung nasa ang lugar yung aso. Pero sa atin kasi, as you mentioned a while ago, I'm working sa PCCI. Isa sa work ko doon is taga-microchip kami. Ang purpose ng microchip sa dog show, para hindi magpalit-palit or walang mandaya din siguro. Kasi during dog show, makita mo, isang mga itsura ng dogs, mga Bichon Frise, puti, tapos isa lang hairstyle, Labrador. Para maiwasan na magkaroon ng changes ng dogs or confusion man, naglalagay tayo ng microchip. Microchip is an identification number yon. So may scanner tayo, scan natin, makikita natin kung kanino yung identification number. Yun yung pinaka-importansya. And then other na importansya nun, once nakawala, at least pag in-scan yun, tapos nakita mo yung number, alam mo, yun yung aso mo talaga. No? Ganun pa lang yung microchip sa Pinas. Ano pa lang siya, identification number. And hopefully, sana, merong makagawa ng microchip na merong pang GPS. GPS. Ay, akala ko talaga may GPS yung Hindi siya. Wala pang ganun sa atin. Sa experience ko, wala pa. Number lang talaga. Identification number and i-scan lang siya. So, pag wala siya sa harap mo, hindi mo siya makikita, gano'n? Other option mo siguro, like mga pet tags, mga collars na bigyan mo mga GPS. air tag. Diba? Diba? Pwede siya. Napaka-importante na. Like, pupunta ka sa park, although minsan kahit sobrang ingat mo na, baka nabitawan mo yung leash, tumakbo bigla, lalo yung cats, di ba, talagang mag-aalis-alis yan. Alam mo kung saan siya. Mga pet tags, mga pet collars na may mga air tag. Pero microchip for detecting kung saan siyang lugar na nasaan. Sa Pinas, hindi pa siya ganun ka-healthy. Akala ko talaga gano'n siya. Hindi siya. So, perfect combination talaga is fully vaccine and then microchip and also yung may GPS para Oo. makita nyo siya pag nawala siya, if ever. Pero sana wag naman. Oo. Ingat na lang. Alagaan nyo. Oo. Parang may nasabi nga po kami, yung last namin ng podcast, nasabi niya, pag daw nawala yung pet mo, parang kasalanan mo talaga yun eh. Kasi, bakit nawala? Dapat i-responsibility mo na kasama mo siya lagi. Kasama mo siya dapat, hindi siya mawawalay sa'yo. So, kung aalis kayo, dapat nakalish yan. Kung hindi siya trained na talagang off-leash, dapat nakalish yan. And then, dala ka ng mga, meron namang mga parang crib type na mga cage. Yung at least na mga collapsible na assemble mo. Yung mga madali din dalhin. Oo, and then crates pa rin. Pasok mo doon. At least safety siya doon sa crates. So, Doc, punta naman tayo sa next questions natin, no? Sa food and medications naman. So, first question po, why is it important to follow yung feeding guidelines kapag merong gradual transition sa ibang pet food? Feeding guidelines, ano ulit yun? Yes. Pag nagka-transition po sila sa pet food, yung feeding guidelines po, kunwari sa label nung I see. bag, ganun. May bagong gustong itry na brand, magpapalit sila. Napaka-essential na kailangan gradual yung pag-shift natin. Unang-unang reason is to prevent stomach upset. Kasi once meron kang bagong brand, and then hindi ka nag-undergo ng transition, biglaan mong binigay yung full meal ng bagong brand, magkukos talaga ng stomach upset, mag-lead into diarrhea, magtatai siya. Kasi nga, hindi sanay yung stomach niya na merong bagong food sa kanya. So, hindi siya nakapag-adjust, kumbaga. So, magkukos talaga ng pagtatay. And then, pwedeng yung sudden na pag-change mo ng pagkain, it can destroy yung mga natural microbiome o yung mga good bacteria inside ng stomach ng ating mga alaga. So, yun lang naman. Kapag magpapalit tayo ng food, we need to follow yung guidelines on how to properly ship ng mga dog food brands po natin, even mga cat food brands natin. Pero parang daw, kunyari curious lang ako, though
dapat dala nila yung food nila ng pet nila. Kunyari, nalimutan mo lang dalhin yung food ng pet mo. Siyempre, bibili ka ng bagong Kung food. ano yung available na. Kunyari, nag-travel kayo. Paano yun, Doc? Pag ang transition mo? Yun lang. So, fault mo na naman yun as Mm-mm. owner. Kasi, alam mo naman na once nag-introduce ka ng bagong food, pwedeng magkaroon ng stomach upset. So, going back dun sa question mo, babalik din pa rin din ako sa pwede mong ipakain, pero andun yung possibility na magkaroon ng stomach upset. Although minsan, wala kang choice, magugutom siya. Pero I rather give mga wet kumpara sa dry, pag ganun. I rather choose wet food. Siguro pa unti-unti lang din, Doc, yung Oo, Tapos pero- observe lang. Pero mas better talaga dalhin nyo, guys. Oo, kailangan. May mga checklist ka din Mm. pag aalis ka, no? Hindi lang sa sarili mo, baka ikaw kumpleto ka ng mga pampaganda mo, mga aura-aura na damit mo, tapos yung aso pet mo, mo, walang di ba? Oo. Slay-slay ka sa Ginawa life. kasi- Oo, ang ganda-ganda mo, Walang pagkain. ganda-gandahan ka doon, tapos yung... Oo, dapat maganda-gandahan, responsable din po Oo. tayo. Yan. Take note nyo yan, guys. After mo maganda-gandahan, gagastos ka sa vet ng pampagamot sa... Lugi! Di ba? Ang ganda mo sa mga gastos mo. Oo, lalosyan ka naman sa gastos ng Yung aso. travel mo 20k, tapos yung pabet mo mga 30. 30K. Aray ko. Aray ko. So, Doc, paano naman po kapag, ayun nga, gaya kanina, tagta-travel, tapos yung pet ko, senior na dog na, or senior na cat, tapos nakalimutan ko yung meds niya, lalo na pag meron siya yung maintenance, ganun. Paano po ba gagawin? Lalo pag mga senior dog. Senior na pet. Yung pag nakalimutan mo talagang ibabalik ko yung kasalanan pa rin sa'yo. No? Kasi if nalimutan mo, lalo senior dog yung alaga mo, like meron siyang maintenance for diabetes, may maintenance siya for heart. Napaka-delikado na makalimot ng isang araw lang, lalo kung sugar, kung diabetes yung problema, yung within like 12 or 24 hours na hindi mainom yung mga maintenance meds nila, even sa mga meds for hypertension, mga kidney problem, napaka-delikado. No? Siguro kung mga like painkiller, antibiotics, papalampasin ko pa yung isang dose na hindi. Pero yung mga maintenance drugs, talaga. it should be na kailangan dalhin yun. No? Case to case, kung mga meds nga yun, kung mga pang-antibiotics, mga anti-pain, it's good. Pero kung mga maintenance medicine, hindi advisable na makamiss ka. It can worsen. Kung na-miss mo yung isang dose, it can worsen yung condition or it can trigger yung kasalukuyan na meron silang problema. Yeah, kaya mas better talaga na meron kayong checklist pag aalis kayo. Checklist, very importante. Lagi may go bag yung mga pet pag aalis. Kung may go bag ka, dapat sila, di ba, meron din. So, Doc, ano naman yung dapat malaman ng mga pet owners na effect ng salty food sa mga pets? Effect of salty food. Although ang salt is very vital and essential, no? Sa atin, even sa mga alaga natin. But too much salt intake can cause mga problema related sa kidney, of course, and then problem related for mga sa bladder. Mostly, too much salt can cause problem in urinary system. And kung hindi naman balance, pwede ka rin magka-problema like sa muscle mo, sa heart mo, ibang organs pa. But we need to always check yung salt intake nila. Salt is important. Pag inalisan mo ng salt ang katawan ng tao, katawan ng aso, pusa, mamamatay ka pa rin because wala ka ng hindi na balance yung electrolytes mo. Lang yan, pag nagko-consult ako, online man yan or sa clinic, lagi kong sasabihin sa owner na ikumpara nyo sa human yung alaga nyo. Yung any too much food or too much supplement, meron mga masamang effect yan. No? And going back sa salt, we need salt but too much salt can cause a problem inside our body. Dapat in moderation din Oh, talaga. in moderation dapat lang. Actually, ayan yung mga sa mga Pilipino na parang, ay, madaming salt yan, hindi yan, pangit yan, ganyan-ganyan. Actually, very, common yan. And, ayun nga, tama yung sinabi ni Doc. Actually, madaming vet din nagsabi na too much salt nga daw. Pero is good salt, good nga po ang salt. Yes. Kailangan ng katawan. And to check nga po, syempre, alam naman natin yung mga Filipino, syempre mga busy kayo, nagpapakain kayo ng mga dry food, ganyan. Better po talaga din na ma-check ninyo, lalo na yung mga AFCO, kung registered ba sila. Yes, kung Diba? BAI certified ba Mm-hmm. yung papakain nyo. Tsaka may mga brand po na naglalabas talaga sila ng
salt test po para kumbaga makikita talaga ng mga... Kailangan bantayan yung sodium intake ng mga alaga natin. Actually, yung ibang nakikita ko, parang titikpan pa nila yung pet food eh. Nakatikim na ako ng pet food. Oo. Actually, ginagawa namin yun. Actually, lahat ng team namin nakatikim na ng dog food. Requirement siya bago ka makapasok. Charot. May required din na gano'ng karaming papakain mo sa akin. Depende sa trip namin. Depende sa trip siya po yung lagi nagpapakain ng mga kids. So Doc, quick question lang. Myth or fact? True po ba na kapag kung mas healthy yung pet food, mas magiging healthy yung pet natin? It's a myth. Kasi kahit gaano nutritious yung pagkain, pero excess naman yung pagbibigay mo, it will lead to some problem like obesity. Kahit given na nutritious to, yung isang produkto, pero grabe naman yung daming binigay mo, wala ding kwenta, no? Magkakause ng mga problema like obesity talaga. Too much nutrition, hindi din okay. Give natin nutritious food, but in tamang amount dapat. No? So yun, going back ulit, lahat ng sobra is hindi okay. Lahat ng sobra ay nakakasama. Oo. Baka isipin nila, ay, healthy to. Bigyan ko ng marami para mas healthy. Oo, para mas maraming vitamins, mas maraming nutrition. Dapat lagi in moderation pa Oo, din. in moderation lagi tayo. And going naman tayo, Doc, sa mga, syempre, yung mga Pilipino gusto lagi, ay, maganda dapat maraming decoration, mga ganyan-ganyan. Mga holiday season. Landi pa tayo. Magandahan ng Mga bahay. bibigyan ng bulaklak, mga ponsecha, gano'n, no? Payabangan ng bahay, tapos mas mailaw yung kanya, gano'n. Oo. So, are there pet-safe ways to decorate without losing the holiday vibe? Yes, meron pa rin naman, no? Pinaka-safe is avoid yung mga decoration na maaabot nila. Lalo mga small items na decoration. Kung magde-decor ka, kung consider mo yung mga dogs and cats mo, sa mga cats na mapaglaro, baka abutin nila yung decoration mo. Kaya pwede pa rin mag-decor, itaas mo na lang konti yung decoration mo. No? And then avoid mo yung mga small item na pang-decor na kaya nilang lunukin. Oo, tapos avoid yung mga pailaw-pailaw na kaya nilang maabot kasi baka makuryente naman na hindi natin maiwasan, or yung may mga batteries na pwede nilang ma-ingest. Because we all know batteries is sobrang delikado for mga dogs and cats. Once na-ingest nila yon, it can cause, it's corrosive dun sa stomach nila. No? And then, we need to avoid mga decoration na mga may punsetsa, even lilies. Kasi yung iba gusto may mga bulaklak yung mga design nila, no? Lilies is highly toxic in cats. It can cause acute kidney failure. So, konting amount. Lilies is a beautiful flower. Makita mo, ang gandang pang-design. Pero once na-ingest yun, kahit konting parts lang ng bulaklak or other parts ng plant na yun, pwedeng mag-cause ng acute kidney failure sa cats. Pag sa mga lilies, Doc, sa mga flowers, ganyan, for sa digestion ng nila yung masama, or pag na-inhale pa yung mga pollen nun, ganun. Pag na-ingest lang. Pag na-ingest Kapag lang. nakain lang yung lilies na Yung bulaklak. bulaklak or yung dahon? Yung bulaklak and other parts pa, even yung dahon po nila, can cause acute kidney failure sa mga cats. Kung may mga jowa kayo sa bibigay kayo ng flowers sa Oh. Christmas, wag na muna yung Wag na lilies, muna. Kung guys. cat person yung liniligawan mo, avoid na lang yung lilies. Baka hindi ka sagutin yan kasi may lilies yung Oo. flower. Legit. Wag Oh. muna yun, guys. Skip nyo muna yun. Mag-iba na lang kayo ng flowers. Ayun, Doc. Syempre, nabanggit nyo din po yung mga maliliit na mga ornaments, ganyan. Paano pa naman, Doc, if ever na-ingest nila yung small toys, ornaments, or highly toxic batteries, what should the for parent do? If may na-ingest accidentally, no, first thing to do is we need to remain calm. Huwag kayong magpapanik kasi mas maguguluhan lang kayo. Kaka-decision making kung anong gagawin nyo. First, syempre, remain calm lang tayo. And then, kailangan kumontak agad ng vet. Kasi kung ang nalunok niya is small na pang-decor, small, like even mga small toy, pinaka talagang gagawin natin doon, ako as a vet, is mag-perform ng x-ray. And then, titignan kung nasaan ng location yung na-ingest niya na pang-decor na maliit na yon. And then, from the x-ray, i-assess natin kung kaya bang hintayin na lang lumabas. Or kung obstructed na yung stomach niya, kailangan ba siyang operahan? Although sana, wag umabot sa ooperahin siya.
Kung hindi naman nagsusuka, hindi naman nagtatae, kumbaga, minomonitor lang muna natin kung magpa-pass through sa feces niya. Mas maganda kung malabas niya dun sa feces niya. Kasi pag nag-obstruct yan, huwag naman sanang sa esophagus kasi pwedeng magkukos ng choking, di na makakahinga. Pero kung bumaba sa stomach, kung sa x-ray nasa stomach pa lang siya, observe lang muna. Series of x-ray yung gagawin. Pero kung nasa stomach siya, nagkukos ng pagtatae, lalo kung may dugo, nagsusuka siya, magpe-perform tayo ng emergency surgery. It's either open surgery, open natin mano-mano yung stomach, or yung may mga tools naman, like through the use of endoscopy, kinukuha mano-mano yung pumasok. For batteries, ganun din. Kung talagang battery lalo malaki, kailangan nating alisin yun as soon as possible. And wag kayong magpapasuka pag may nakain na mga small objects. Kasi once pinasuka mo, baka nasa stomach na, tapos pinasuka mo, nung sumuka siya, dun siya bumara Lalo sa esophagus. Oo. Yung pagpapasuka, na-mention ko kanina, pero hindi siya ginagawa lagi, no? Sa mga naka-ingest ng mga small objects pang decor or mga small toys, even batteries, you need to contact your vet. No? Ganun yung pinakauna natin. It consider as emergency case. Huwag tayong mga ibang owner naggagaling-galingan. Alisin natin yung mga ugaling natin, mga ganun. Iba yung poison, iba yung sa Small objects. Iba yung sa foreign body na ingest nila. Na? Galing-galingan naman mga for parents dyan eh. Ayusin nyo guys! Sige. So Doc, during the holidays naman, ano ba yung mga telltale na signs na para malaman natin na stressed or ina-anxiety na yung pets natin? During like yung During the holiday season. Unang-una is restless sila. May mga dogs and cats na talagang hindi mapakali. Nagkakaroon din ng anxiety for dogs, nagwi-weaning sila, nagbabark sila, sobrang ingay nila. For cats naman, merong mga nagtatago lang tapos sobrang nanginginig or meron yung takbo ng takbo talaga. And then, hypersalivation, nagdudrol. Isa sa reason why nagkakaroon ng hypersalivation or sobrang paglalaway na i-stress sila. And then, ayaw kumain. Kasi stress nga, nagkukos ng pagkabalisa, pagpapanik sa kanila. Ang result, ayaw na lang kumain. And ayaw nating nai-stress sila kasi once na-stress yung isang aso, it can suppress the immune system. Simple na stress, pwedeng magpa-down ng immune system. Kung meron niyang existing sakit or humina yung kanyang immune system, saglit silang kinakapitan ng Trigger. sakit. Oo. Although, in rare cases, may mga dogs na stress eating din sa kanila. Legit. Merong mga Parang dogs tao na, lang din. in rare cases. But mostly, ayaw talagang kumain ng mga... Parang hirap, Dok, pag stress eating yung coping mechanism ng dog mo. Kasi, ayan, ganang kumain ng aso ko. Hindi mo alam na stress na pala siya, no? And then, other naman observation natin sa mga stress na mga animals is nagdi-destroy sila ng mga bagay-bagay. Ginangat-ngat yung ganyan para at least ma-relieve yung stress, napoprostrate sila, nguya ng mga hard objects, no, which is delikado. Baka yung hard objects na yun ma-ingest nila. So yun, may mga dogs na gano'n na minsan iniwan mo tapos na-stress siya, pagbalik mo ng bahay, sambulat na yung bahay, nginat-ngat niya lahat, linaro lahat, kasi it's a sign of stress sa mga aso yung gano'n. Lalo yung mga naiiwan, Dok, no? Yung Oo, may mga dogs na na nagkakaroon ng mga anxiety. separation. May mga separation. Sa case ko, no, ang mga usual breeds na nagkakaroon ng separation anxiety, mga Pomeranian. Napaka-fragile ng mga Pomeranian. Liliit pa naman nun. Oo, liliit pa naman. Mga Shih Tzu, meron din naman. Pero kung na-observe ko, mostly sa mga, wala namang based siya sa observation How ko. about sa cat, Dok? Malaki ba din? For cats, oo. Kasi ang cats, once bago yung environment nila, mas mabilis silang ma-stress. Kaya ako sa case ko, it's my opinion, based on my observation, mas marami ang case ko na mga cats na nai-stress sa confinement room namin. Kasi inahanap talaga nila yung Owners nila. yung owners nila, yung lalong mga cats is introvert. Gusto nila sila lang mag-isa. Kakain lang yan, bigyan mo lang ng pagkain, may magandang bahay lang siya. Bala ka na sa buhay mo, ganun sila eh. Kaya mostly pag nagkakasakit sila, ang hirap kausap minsan ng mga cats kumpara sa mga dogs. Taguan ka pa kasi. Oo, ganun sila. Ayan. I love cats and dogs.
bot, pero I prefer dogs na mga kino-confine kasi mas madaling kausap ang mga dogs. People kumpara pleaser sa mga- kasi yung mga aso eh. Bigyan mo Legit. gagano Oo, din eh. mga cats, ano lang, yung bala ka na sa buhay mo, kaya kong mag-isa dito, bigyan mo lang siya ng pagkain, goods na siya. Ganun yung cats eh. So, Doc, syempre, sa holiday season, ayan dyan yung Pasko, andyan yung New Year, hindi naiiwasan magpaputok, may mga fireworks, ganyan. Nagkakos ba ito ng long-term trauma sa mga pets? And if ever, paano ba siya nawawala? Oh, very good question. No? It can cause talaga long-term stress, lalo pag nagkaroon na ng trauma sa mga alaga natin. Ang kasing pangdinig ng mga dogs and cat is mas sensitive sa mga pangtao, no, na pangdinig. So, konting ingay lang, most especially kung firecracker, sobrang ingay niyan, nagkukos talaga ng stress dahil nga hindi nila natotolerate yung sobrang ingay ng mga paputok. And then, usually nagkukos yan ng physical stress. And then, we need to take note that physical stress is equals to physiological stress. Once na-stress ka physically, bababa yung immune system mo, magkakaroon ka ng physiologic stress. That's why, merong mga asong healthy before may stress. Pero once na-stress sila, since nagkaroon ng physical stress, nagkakaroon ng physiological stress. When we say physiological stress, nagkakaroon ng immune suppression, nagkakaroon ng physiologic changes doon sa katawan nila. Kung stress ka physically, and then meron kang existing condition, pwedeng ma-trigger yon ng physical stress. Pwede siya mag-worsen. Oo, pwedeng mag-worsen. Minsan, natotolerate mo dahil hindi ka pa stress. Pero once na-stress ka, lalo kaya pag Pasko and New Year, kasi kami close ng Pasko and New Year. Kinabukasan open kami, ang dami naming pasyente. Hindi lang kinabukasan, sa mga succeeding days pa, ang dami naming mga pasyente. Pero ang usual na sasabihin na symptoms, Dok, ayaw kumain, matamlay lang. And then, iba-blood test mo, meron siyang blood infection. Ako, ang pinakasimpleng explanation ko doon, kung okay siya before ng holiday, pwedeng meron na talaga siya nung blood infection. Kumbaga, nung na-stress siya after nung putukan, nung New Year, nung Pasko, na-trigger yung infection kasi bumaba yung immune system nila. So, pag mga ganong scenario, pag mga holiday, pag mga may firecrackers, tayo yung pinakamalaking role para at least makalma natin yung mga alaga natin. We can use yung mga strap, yung pet strap na binabalot. Napaka-helpful nun for dogs and cats. Ang reason nun, once nakabalot sila, kasi may proper guideline doon kung how to wrap it properly. No? Kasi once naka-wrap yon, feeling ng dog, may nakahag sa kanya. So, that's the reason why important yon. Feeling ng dog is, secured siya. And then, other preparation na kailangan natin gawin is, sanayin sila. Desensitize. So, I'm sorry. Yun, sanayin sila. Pwedeng before ng Pasko, ang gawin mo, mag-introduce ka gradual ng noise. Pwede kang mag-play sa speaker or even sa TV ng paputok. And then, pinapakain mo sila habang nagpe-play yung sound na yun. And then, eventually, habang lumilipas yung araw, dinalakas mong konti yung volume para at least nasasanay yung aso and pusa, yung pandinig nila. Pero while doing that, yung sinasanay mo sila, you need to give them treats, you need to feed them habang naririnig yung sound. Para pag New Year, pag Pasko, habang pumuputok na, nagpuputukan na, naririnig nila yung sound, nasanay sila na okay lang may sounds, kakain pa rin ako. Other naman, sa mga hindi effective sa kanila, kasi case-to-case basis, may mga time na hindi na effective yan sa isang aso. Ako ang sinasuggest ko, during mga holidays, lalo pag New Year talaga, dyan yung maraming firecrackers, dalawa, yung pwede natin gawin. Kung talagang stress sa paputok, pwedeng lagay mo siya sa room na talagang enclose siya and nakakisame. And then close mo lahat ng window, pa-play ka ng music na pakalma lang sa kanila. And then bigyan mo ng mga masasarap na treats para at least man lang mabawasan yung noise. May client ako na nagtanong na, Doc, yung kasing bahay namin di pa nakakisame. Anong gagawin ko? Sabi, may car naman siya. Pwede sa car, ma'am, kako. Pagsapit ng alas 12, pasok ka na sa car mo, pakasara mo yung window, start engine, pa-play mo yung music, radio, at least man lang mababawasan. Kasi inside car, although may noise pa rin maririnig, pero mas less na. Dok, pag walang car. Sabi nga, Wala, nakisame! So, yun lang, no, kung walang car, walang kisame.
Hindi ko na alam kung ano pa yung next joke. Huwag na lang kayo puputok, guys. Wag na lang mag-dog siguro kung hindi mo. Hindi, joke lang. Wag na lang, Requirement. hindi, no, nananawagan ako sa mga mahilig sa magpaputok, wag na lang magpaputok. Kasi nag-enjoy tayo, no? Although ang hirap sabihin or ang hirap i-convince na wag na lang magpaputok. Pero sana as much as possible, wag na lang magpaputok. Kasi while we're enjoying, while nag-i-enjoy tayong makita yung mga iba't ibang kulay ng paputok, meron tayong mga alaga na nagsasuffer naman. Ang okay sa atin, sabi ko nga, may mga okay sa atin na harmful sa mga alaga. Dok, paano yung sound ng torotot? Okay lang yan. Parang hindi pa rin for me. Kasi may mga turotat pa rin na may ingay. Talagang nakakabulaho rin yung iba. Oo, wag na lang. Mag-pray na lang. Salubungin na lang yung ano. Hindi, joke lang. So, I prefer turotot na lang, no? Kasi even mga dogs, di ba? Magkalampag ka lang ng kasirola ng yero, takot na yung mga yan, no? Magugulat Although may din mga ka dogs na sila pag eh. nagkalampag ka ng Masaya kaldero, din andyan sila. na siya. Kasi alam niya kakain. Kain na. Depende sa dog nyo, guys. Oo, wag na lang mag-ingay. As much as possible lang naman. Pero, choice na nila yung kung mag-iingay Tsaka sila. kawawa naman yung mga stray, di ba, Dok? Yung iba may bahay pa eh. Pero Oo. yung mga stray na walang bahay. Ang dami ding mga cases na after ng holiday, like after magpaputok ng mga firecrackers, ang dami ring nalalason na aso. Kasi once, di ba, puputok yung sa taas or may mga paputok sa ground lang, once Kinakain kinabukasan, andyan yung mga tira-tirang part ng paputok, kinakain ng mga fountain. Ang daming nalalason. Kasi may mga toxic substances din na ang mga paputok, no? Usually, may mga ganong cases, nagtatae, nagsusuka, normal lang blood test, ganon. Tapos, magbibase na lang kami sa history. Like, kakatapos lang ng putukan ng New Year. So, nag-ano lang kami. Madalas minsan, nagbibigay kami ng mga supportive treatments para sa mga yun. So, as much as possible, avoid. Advocacy yan ng POS, at even ako, advocacy ko yan, na stop na lang magpaputok during Christmas and New Year. May nagsasuffer na mga aso at pusa. Sabi ni Doc, mag-pray na lang Mag-pray kayo. na lang tayo. So, Doc, paano naman po kapag stressed or ina-anxiety na yung pet? Paano ba yung pwede natin gawin para matulungan silang kumain? Kasi, di ba madalas nawawalan sila ng gana kapag nai-stress sila? Kung stress sila, try nyo munang kunin uli yung loob nila. Like, ipet nyo sila, lambingin nyo sila, bigyan nyo ng favorite nila na pagkain. Pero kung hindi na nag-work yung paglalambing nyo sa kanila, pagsusuhol lang masasarap na treats, it's time for you to double check na sa yung vet. Kasi sabi ko nga, usually ang stress, stress dahil sa mga paputok, dahil sa na-stress sa ingay, pwedeng mag-trigger ng existing na kondisyon nila. Pwedeng isuppress yung kanilang immune system, nagiging opportunistic yung mga ibang sakit na present sa katawan nila or ibang sakit na pwede nilang ma-acquire outside. Yun. Tsaka yung mga pusa mag-his yung mga yan pag na-stress na sa'yo. Ang hirap pa namang kontrolin ng pusang nagwawala kasi makalmot ka na lang talaga. Naging aggressive din pala sila. No? Oo. Lagi silang mas aggressive. Sobrang, isa rin ang aggression sa sign na stress ang isang animals. Kasi nagbabago yung behavior nila. It's either may nagtatamlay dahil nai-stress, pero meron ding mga case na nai-stress, ang result, nagiging aggressive. Kasi nga na-trauma. Nagiging sila kumbaga sa sobrang takot, parang nagiging self-defense nila yan. Diba? Yung, Parang sa tao lang din. Di ba pag natatrauma pag-threaten ka din, di ba? Hindi ka secure. Anyway, doon naman syempre, Dok, pag magantong mga holiday, medyo malamig. Ganyan. So, ano naman, Dok, yung magpapasko mga na yan, vitamins or supplements are good for small breed, short-haired, or senior pets during cold weather? Yun, for senior pet, pag malamig, usually sabi ko nga, ihalin tulad lang sa tao. Mga taong matatanda na napaka-prone magka-arthritis. And then pag may arthritis ka, isa sa mga trigger factor dyan is lamig, di ba? I give mga glucosamine and chondroitin na sa mga senior dog kasi it support yung joints. And then, for mga small breeds, sa mga short-coated, even sa mga senior, I provide supplement rich in omega-3 fatty acid, even rich in omega-6 fatty acid, because it has anti-inflammatory effect din. Omega-3 is napaka-beneficial
for coat, lahat, pang support ng kanilang immune system. Pero isa sa effect niya, and even nung college ako, isa sa study ko, meron siyang anti-inflammatory effect. So it can aid para lang at least maibsan konti yung sakit kung nagkaka-arthritis man yung isang senior dog or kung meron man silang pain na dinaramdam sa katawan nila. It can help. Also mga ano rin, mga multivitamins. May marami tayong mga available na mga multivitamins yan. Vitamin C, of course, is sobrang importante. It can improve yung immunity. Nakakapagpalakas din ng resistensya. Kasi nga minsan, from mainit, mag-change ng malamig, nagkakaroon ng sudden change sa katawan, minsan nagkukos din ng immune suppression, yung sudden change ng temperature. It can trigger then other problems inside ng katawan. No? So, ito naman, Doc. Siyempre, lalo yung mga first-time pet parents. So, it is safe to give my pet over-the-counter vitamins without vet supplies. Hindi. Sobrang bawal na magbigay ka ng mga kahit vitamins yan na over-the-counter. And take note, even mga vitamins na pang-tao. Ang dami pa rin mga owners na gumagamit ng vitamins na pang-tao. Hindi ko na lang kung magiging specific sa brand, pero napakabawal na gamitin yung mga pang-tao, na vitamins sa mga pang-tao, even over-the-counter. Even though na vitamins lang yan, you need to talk pa rin, to consult yung vet ng isang alaga mo. No? Kasi para at least alam mo yung proper na dosage, hindi ka lang basta-basta nagbibigay ng mga supplements sa mga alaga mo. And merong mga ibang supplements na once napasobra, nakakasama din. And even supplements, like kunyari yung aso mo, nagtitreat siya, nag-undergo ng antibiotic treatment, lalo kung like doxycycline, tapos nagbigay ka ng vitamins rich in iron and even calcium, napaka-wrong na isabay yun sa doxycycline because calcium and iron, dinidelay niya yung absorption ng doxycycline. Kasi minsan, like may sakit, antibiotics, doxycycline, ang gagawin ng owner ay bibigyan kong vitamins para lumakas yung immune system. Pero yung nabigay mo palang vitamins, mataas sa calcium, mataas sa iron, tapos nagdodoxy siya, nawawalang effect yung antibiotics. So, akala mo, tinutulungan mong lumakas yung katawan ng aso mo, pinapasakit mo pala yung kalagayan niya. Kasi bigay ka lang ng bigay ng vitamins without consulting a vet, hindi mo alam na mali na pala yung ginagawa mo. Ma-overdose, Doc, no? Oo. And some studies, di naman ganun nakaka-overdose yung mga multivitamins, pero sayang naman yung hindi na kailangan ng katawan. Pero isa sa kidney stone, trigger factor ng kidney stone and bladder stone is excessive amount ng vitamin intake. So yun, to prevent overdosing din, wag na lang maggaling-galingan, wag na lang mag-base sa Google. Kasi yung Yeah. iba, andyan si Dr. Google, ang dami namin case na ganyan. Like, nananawagan ako sa mga vet clinic na laging sa amin yung CC na pinavet ko lang namatay. Sasabihin Totoo, sa'yo. walang nang Pero Diyos ko naman, dadalhin sa'yo yung aso, lupay-pay na. Hindi kami nagmimilagro. Hindi yan Diyos! Oo. Ang daming ganon. Yung iba, no, may masisi lang talaga yung iba. Hindi ko kayo inaaway, no. Ang ano ko lang is, kapag may nakita ka na something wrong sa alaga mo, may na-observe ka na hindi niya ginagawa to before, hindi normal sa kanya to before, dalhin mo na sa vet. Huwag ka nang mag-self-medicate, huwag ka nang magtanong-tanong pa ng gamot sa Google. Wala ka namang ibang basis, no? Ba't mo ibibigay-bigay lang yung ganon? Consult your vet na agad. No? Ginagawa kasi ng iba, Doc, aantayin pa nila na worst case na bago Yung pagdating. observe daw. Totoo. Tapos yung observation 3 days. Oo. Tapos tsaka sila maninisi, hindi na alam huling-huli na. If may mga case na unfortunately kahit ma-detect early can cause death pa rin, lalo kung malala yung sakit na meron siya. But most of the time, if you detect early yung sakit, no, mas malaki yung chance na masalba mo pa yung alaga mo. Kaysa sa dalhin mo sa vet yun, malala na. No, hindi Kaya na- naiintindihan ko rin, Doc, yung mga vet na nagagalit sa mga fur parents eh. Lalo yung Oo. mga nakikita ko rin sa kaya naiintindihan ko si Doc Ruben eh. Yung mga nasa TikTok, ang hilig nila nag-post sila na, walang wala daw, ano bang gagawin ko pampapet. dito, ganyan-ganyan. Tapos ang may mga nagko-comment doon na, ba't kasi, ba't nakagawa mo pang mag-post pero hindi ka nakapunta ng vet? Then nauna mo pang ginawa yung mag-post. Totoo yun. Yung mga dami mong Mas time. nauna ka pang nag-post. Binidyohan muna eh. Binidyohan muna.
And then, pag nag-alaga ka ng aso, you need to consider your lifestyle din mismo. Yung lifestyle mo, may sumusobra ka bang budget pang pakain sa alaga mo? May excess budget ka ba? May savings ka ba pang pa-check up once nagkasakit yan? Although, sabi ko nga sa live ko, nakakalungkot pa rin marinig na wala daw silang pampavet. Ang sinasuggest ko is to go to their municipal vet. We have provincial veterinarian. We have mga city vet, mostly funded yan ng government. Kaya may mga free check-ups naman sa mga ganun. May mga free na medicine din. Pero minsan pag kailangan ng further diagnosis, linilipat din talaga sa private. So ang pinaka-importante, kailangan meron kang savings din for your dogs. And kailangan. Hindi lang sa'yo, kailangan sa mga alaga mo din. Tsaka sa pagiging responsible for parent po, unang-una pa lang, kailangan yun talaga, yung financial, Oo. dapat meron ka. Bago pala kumuha ng pera. Actually, ang sakit sa amin, tumanggi ng isang kliyente. Tanggihan namin yung pasyente niya kasi wala siyang pera. Minsan wala kaming magawa. Siyempre may mga pangangailangan din kami na mga gastusin namin pang sarili. Pero kung may mga cases ako na like inadapt na namin kasi kawawa nga naman yung owner, may mga cases na gano'n. Pero hindi naman lahat na kaya namin sponsoran, no? Tayo na lang akong foundation kung gano'n. Shelter na lang. Kaya kailangan mag-ipon naman sila. Tsaka kung mag-alaga ka, consider mo yung lifestyle mo, di ba? Yan. Tsaka huwag kayong magalit sa vet. Kumikita rin po sila. Tao lang din yung mga Tao yan. lang din sila, guys. Oo, sa mga kliyente ko nga din na, Dok, tawad naman gano'n, ang hirap pag hindi sa yung clinic, promise. Yan, Parang sa ginawa mga tumatawad dyan, ang hirap kayong bigyan ng discount kasi hindi sa amin yung clinic. Nakikipag-work lang ako. Unless nga kung ako yung boss, kaya kong i-adjust yung bill. Pero ang hirap kung talagang regular ka lang na nakikipag-work, di ba? Ang hirap mag-discount, promise. Hindi naman divisory yan, guys. Di ba? Hinahali mo mga Kalma nyo na. Anyways, Doc, syempre yung stress related pa rin siya sa mga, yun sabi niyo, mga sakit. And then, yun naman tayo, punta naman tayo flu, TD, and UTI. Kasi hanggang ngayon, meron pa rin mga gantong concerns. So, what can pet owners do to help prevent flu, TD, and urinary tract infection in their pets? Okay, flu TD first is feline lower urinary tract disease. Kumbaga, yung flu D kasi hindi alam talaga what's the pinaka-primary cause niya. But certain factor can cause flu D like UTI po, ganun na. To prevent UTI, of course, hydration. Sobrang importante. Just like as human, we need to be always hydrated to prevent yung flu D. Kasi isa sa reason ng flu D is obstruction ng pantog and urethra. Ang daming cases ngayon na naka-catheter. Once naka-catheter, agad iisipin ng owner may bato sa pantog, may crystals sa pantog. But hindi lang ang crystals and even stones yung pwedeng mag-cause ng paghihirap umihi. Kinakatheter din natin ng mga may UTI. Reason is because when we say UTI, it's urinary tract infection. When there's an infection, there's a causative agent. Primarily, ang causative agent ng UTI is E. coli, but other bacteria can contribute like mga Proteus, Streptococcus, and Staphylococcus. If there's an infection in the urethra, it can cause inflammation. Once nag-inflame yung urethra, ang urethra is napakanipis lang. Once nag-inflame yun, due to inflammation, nagkuklose siya. So nagkakaroon ng obstruction, hindi nagpa-pass through yung urine. Ang ginagawa natin para mag-pass through yung urine, catheter. No? To prevent UTI, of course, dapat malinis yung sahig, mga naka-diaper is napaka-prone magka-UTI. Kasi bacteria from outside, mga hindi pinapalitan agad yung diaper, yung bacteria, once nag-entry yan, pumasok ng urethra, nagiging opportunistic siya doon. And then, crystals. Ang crystals kasi, habang crystals pa lang, mas maganda na lalabas na sa urine. Kasi ang crystals, once nagbuo-buo yan, ang result is stones. Ngayon, to prevent na mangyari yon, hydration is sobrang importante. At least once hydrated ang isang aso and pusa, napa-flush out yung mga waste products ng katawan. Kumbaga, nawawash yung kidney, nawawash yung pantog nila. No? And then, cat litter box. We need to provide more cat litter box, litter sand, pag marami yung alaga mo. Baka 3, 5 yung alaga mo, isa lang yung cat sand. Doc, ilan dapat yung ratio? 1:1 actually. Ang cat box. Siguro 1 is
one per two, goods pa. Pero kung kaya mong multiple cats, mas maganda. Meron akong isang cat. Meron akong isang exotic short hair na cat. Ang arte niya talaga. Sobrang arte niya. Pag may tae, may wiwi na ng iba, hindi na siya iihe. Ganun siya ka-arte. Ayaw niya yung amoy ng Parang tae. territorial din doon. Oo, lalaki din kasi yon. So, nagkaroon ng time na nagkaroon yun ng issue related sa kanyang pag-ihi. Pero ako, although malakas yung uminom, even ako, nakikita kong umiinom yon. Ang nakita kong reason is maselan siya sa cat sand, sa cat litter box. Ang ginagawa niya, tinitiis niya talaga na hindi umihi. So, in the long run, nag-cause ng problema doon sa pagwiwi niya. And then, to prevent flute D din and UTI, sabi ko nga hydration is important. That's why kailangan meron tayong mga enough na drinker. Like mga water fountain. Yung nabanggit kong cat ko na yon, pag pumasok na yun ng CR, alam ko na anong gusto niyang pagawa. Gusto niyang pa-open yung gripo. Pag inopen mo na siya, yung gripo, doon na siya iinom. And then after nun, bumili na ako ng Water fountain. water fountain. Kasi gusto niya na, nakikita yung running water. Ganun. So, you need to always keep your cats and dog hydrated. You need to provide a well-balanced diet to provide flute D sa mga alaga po natin. No? So, when it comes naman sa symptoms, what are the common symptoms of flu TD or UTI that for parents should watch out for? Kailangan nating bantayan yung pag-ihi nila kung hindi sila nahihirapan umihi. And then, meron tayong term sa Tagalog na tinatawag yung balisaw-saw. Tama ba? Yung patak-patak lang. O yung patak-patak lang. Pabalik-balik. O minsan, akala ng parents, hindi makapupo kasi pabalik-balik sa cat sand. Pero hindi pala siya makaihi. Kasi ang posisyon ng cat, once nagpupo and nagwiwi, parang pareho lang din eh. Diba? Nakaupo lang. So minsan, may mga cases na ganyan. Dok, hirap pong tumai yung alaga ko. Sasabihin ng cat owner. Pero kakapain ko yung pantog niya. Ang laki ng pantog. That's why, ang sasabihin ko sa kanya, hindi siya hirap pong tumai, ma'am or sir. Hirap po siyang umihi. Oo. So, to prevent talaga, kailangan nang mag-provide din. You need to watch out dun sa mga symptoms na ganun. Bloody urine, of course. Kapag may blood sa urine nila, it can possibly due to UTI since may infection dun sa kanyang urethra. And then, pwedeng may mga stones and crystals. Yung mga stones and crystals, once gumasgas dun sa lining ng pantog, sa lining ng urethra, it can cause bleeding. Kaya meron silang bloody urine. In worst case scenario, sa mga may UTI na malala na, andyan na yung vomiting. Kasi ang vomiting is hindi lang acidic yung aso, hindi lang siya dahil may nakain. It can possibly cause by bacterial infection, even viral infection, even as human. Kapag may infection ka sa katawan, masuka-suka ka na lang talaga sa infection. Nilalagnat ka rin, Dok. Nilalagnat ka. You need to observe then for fever. That's why ako mga cat, dog owners, I require them magkaroon ng thermometer man lang sa bahay, rectal thermometer, napaka-essential nun. Kasi hindi pwedeng hawakan mo lang tas ay mainit, may lagnat. Hindi, ang taas ng temp ng mga dogs and cats, normal temperature can range from 37.9 hanggang 39.3. Ganun kataas. Hindi pwedeng nahawakan mo, may lagnat, bigay na Tsaka agad ng kapal ng antilagnat. fur nila, paano mo nakikita Oo, yun? di ba? Mahirap sa sabihin na may lagnat. Mahirap din talagang kapain mo lang para malaman yung Oh, internal. kasi mainit talaga yung nila eh. Oo, hirap-hirap Kaya ka nga lang. eh. Oo. Then, yun, vomiting. Pag may mga vomiting na, gano'n, medyo delikado. Lethargic, yung mga may mga flu, di na hindi na makaihi. When we say lethargic talaga, sobrang nanglalambot, hindi na nakakatayo. Ang reason is, sobrang puno na ang pantog. Even tayo, pag puno na yung pantog, di ka na makalakad maayos, iniiwasan mo nang gumalaw, di ba? Ganun ang pakiramdam nila. Sa sobrang sakit, sa sobrang puno ng pantog, ayaw mag-pass through, nagiging lethargic sila. Sobrang nangihina yung katawan nila. If left untreated, kapag napuno yung pantog mo, ang nangyayari, nagba-backflow yung urine going back to the kidney. Nagkukos siya ng hydronephrosis. Kumbaga, lumalaki yung kidney. Pag in-x-ray mo, ang laki ng kidney, pero ang laman nun is urine. Urine yun from, of course, urine from kidney pupunta sa pantog. Once napuno yung pantog, it's either magra-rupture, puputok, or babalik papunta ng kidney. So, in Balik-balik worst, lang. magkukos talaga ng acute kidney disease, acute kidney failure, once bumalik yung urine sa kidney. Ayun, Dok. So far naman, Dok, tapos na yung ating I see, ang bilis discussion naman. about holiday. So, ngayon
Kasi naman, meron naman tayong fast talk. Kung di mo Sure. yabunda. So, first up, which is more dangerous, chocolates or grapes? Grapes. The one life-saving item every pet owner should have at home. For me, activated charcoal. The number one holiday emergency case you see in the clinic. Lason dahil sa paputok. One home decoration to absolutely banish from a pet-friendly home. Poinsettia. Best holiday treat you can safely share with your pet. Vegetable like carrots and beans. One thing owners often forget during the holidays. Safety of their pet. Better to overfeed or underfeed during the holidays. Wala. Walang nanalo doon. Favorite Christmas movie featuring an animal. Oh my. Parang wala akong favorite Christmas movie na featuring animals. Ano ba? Home Alone. Charot. Hindi ko rin alam, hindi ko rin masagot eh. Oo Who's the first person you text Merry Christmas to at midnight? Uy. Pag hindi ko kasama yung mama ko, siya. Pero pag kasama ko, siya mismo. Yung ginigreet ko na Merry Christmas. Kala ko may mga juicy na kami makukuha doon eh. Wala pa, single pa. Ay, naku, single daw si Doc, guys. Alam nyo na. Okay, so that brings us to the end of today's episode, and a huge thank you to Doc CM Thank you for din. your time and Salamat. sharing to us your knowledge and expertise. So, we hope this helped you feel more ready and even closer to your pets this holiday season. Before we say goodbye, do you have final thoughts or holiday wishes you'd like to leave with our parents, Doc? Okay, I wish lahat ng mga alaga natin is maging safe and healthy habang nag-i-enjoy tayo. While we're enjoying, i-secure natin yung mga alaga natin. I-wish ko lang, no? At wag nang magpaputok, wish ko lang. Mag-pray na lang, di ba? Yan po ang wish ko lang. Happy New Year, Amen! And Doc, baka may mga plug ka, yung mga vet live mo or clinic mo. Aside from dito, you can watch me doing live sa TikTok. You can follow me, Doc CM yung pangalan ko. Wala akong specific schedule and time doing live sa TikTok. Better naka-follow kayo for every time mag-live ako, ma-notify po kayo. No? Ayun lang. Maraming salamat din sa inyo. Thank you so much, Doc. Nag-enjoy ako sobra. Bye-bye, guys! If you enjoyed this video and want to see more, make sure you hit the thumbs up and subscribe to our channel. Are you looking for a pet community page where you can share your concerns and start suggestion for our next episode? Don't forget to follow us on our Facebook community page at Petmara Pomeli and like our socials at Petmara. We hope you enjoyed this exciting episode. And we hope to see you on the next one. Bye! Bye!